Bakit pinalagpas lang nila itong mga issue na korupsyon? Instead, na itong administrasyon na ito, dinadivert nila sa mga maliliit na issue na merong mga tunay na issue na dapat nating imbestigahan, hindi po nila ginagawa yan. Mga political analyst ng mga dilawan, lumantad na sila ngayon at binuking nila itong kabalastugan ng mga ginagawa ng ating mga leaders ng bansang Pilipinas. Imagine that one. Mas tinututukan nila ang 125 million ni VP Sara to divert the Filipino people na corrupt si VP Sara, corrupt si VP Sara. Pero hindi na binigyan ng pansin itong kalusugan ng taong bayan na tinanggalan ng 90 billion. Imagine that one, ha? Pero 120 million tsaka 90 billion. Correct. Layo. Ano ba? Ang layo talaga, di ba? Yan ang sinabi ko sa inyo. 125 million, compare nyo dito sa 90,000 na 1 million. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. At itong vlog na ito ay usapang kaba ng bayan. Dapat natin itong pag-uusapan kasi po ang taong bayan, concern ang taong bayan sa mga ginagawa ngayon ng ating gobyerno. At sa panahon po ni former President Duterte, ang patungkol po sa issue ng korupsyon, medyo big deal yan. Okay? Big deal yan sa administrasyong Duterte. Halos nga sa lahat ng mga speeches ni former President Duterte, pinagmumura niya ang mga kongresista, yung mga government officials na involved in the corruption. Yan kasi ang maalala ng taong bayan na sa panahon po ni former President Duterte, malaking bagay na po ang korupsyon. Malaking bagay at dapat itong tutukan itong problema ng bansa natin sa korupsyon. Imagine that one, panahon yan ni former President Duterte. Ayaw talaga niya ng korupsyon. Kaya nga gumawa si former President Duterte ng PACC. Ito yung ahensya ng gobyerno para bantayan itong mga buwaya sa gobyerno. Ngayon, nang natapos na ang termino ni former President Duterte, pumalit na itong Marcos administration. Naalarma ang taong bayan bakit itong administrasyon na ito walang ginagawa sa mga isyu ng korupsyon. Bakit pinalagpas lang nila itong mga isyu ng korupsyon? Instead, na itong administrasyon na ito, dinadivert nila sa mga maliliit na issue na merong mga tunay na issue na dapat nating imbestigahan, hindi po nila ginagawa yan. Okay? Kasi po, ang nangyari ngayon, suka na ang taong bayan sa usaping itong budget ng bansang Pilipinas. Pati itong mga political experts ngayon, pati itong mga yung mga political analyst ng mga dilawan, lumantad na sila ngayon at binuking nila itong kabalastugan ng mga ginagawa ng ating mga leaders ng bansang Pilipinas. Isa na dito, itong si Dr. Tony Lechon. Sabi ni Dr. Tony Lechon, bakit itong administrasyong Bongbong Marcos nakatutok po dito sa confidential funds ni VP Sara na 125 million, pero tutok tayo ng tutok dito sa confidential funds ni VP Sara kay kuno itong administrasyon na ito ayaw sa korupsyon. Pero yung 90 billion na tinanggal sa PhilHealth, billion yun 90 billion, wala kayong i-make doon. Pero itong 125 million, dinadivert nila itong taong bayan na ang Marcos administration, ayaw yan sa korupsyon, kaya pati ang vice presidente, imbestigahan natin 125 million. Pero yung kalusugan ng PhilHealth na pinaka-importante, hindi nyo imbestigahan. Wala lang sa inyo. Kaya napansin, pati itong mga dilawan na mga political analyst, napansin nila na dinadivert nila ang kanilang kabalastugan
dito sa issue ng Duterte. Hoy, Marcos administration, Bongbong Marcos, tambaluslos, makinig kayo. Kahit makulong si VP Sara at si former President Duterte, walang epekto. Hindi pa rin tayo uunlad. Dahil unfair kayo. Hindi nyo inimbestigahan itong nangyari sa PhilHealth, Zero budget. Tapos, bakit yung sa PMA at yung PNPA ba yun, nilagay nyo yung budget doon sa Department of Education para magmukhang dinagdagan yung budget ng Department of Education? Hindi po kami ganyan katanga, taong bayan. Nalinlangin mo kami ng ganyan. Di ba? So, yun po ang una nating pag-usap. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. So, eto. May bago tayong patakaran, ha? Hindi muna ako magbabasa ng mga comments ninyo after na sa discussion natin, okay? Sige, unahin muna natin itong isa sa mga doktor, Dr. Tony Lechon na nagsalita na rin, kumanta na patungkol dito sa buwaya moves ng gobyernong ito. Okay, panoorin natin, play. Huwag mo nang likutin, diretsahin na natin. Diretso lang tayo. Ayan, si Dr. Tony Lechon yan, yung nandito. I believe, si Dr. Tony Lechon, ay duda ako rito, I'm not so sure, isa rin itong kakampi ng mga dilawan. Okay, correct me if I'm wrong, kung sino ang may nakaalam. Pero narinig ko na ito dati, si Dr. Tony Lechon. Isa ito sa mga nag-a-analyze rin, no? Na I'm not so sure, pero duda ko. Ano rin ito parang hindi rin ito supporter ng mga Duterte. Hearing sa Kongreso is out to demolish the main opponent for 2028. Malinaw pa sa sikat ng araw yun. Kasi there's a big disparity between the OBP confidential funds. Not that I am tolerating that. Against din ako dyan Pero 90 billion na diversion ng funds, ni isang balahibo, wala man lang tumayo para doon. Correct. Walang pumapansin dyan. Imagine 300 sila sa Kongreso. 300 silang mga members of the House of the Representatives. Nung tinanggal ang budget ng PhilHealth, 90 billion. We are not talking here of millions, We are talking here of billions. In 1 billion, there are 1,000 1 billion. 90 billion ito, So meaning to say, there are 9,000 na 1 million. Kasi 90 billion Di ba? Ngayon, ang tanong ko dito, Ano ba ta? Teka muna. 90,000 pala. 90 sa isang, teka muna Sa isang 1 billion, there are 1,000 million, no? Ngayon, kasi 90 billion po ito, meaning to say, there are, correct. Teka muna. 10, sa to pa, 90, ilang million yon? Ang 90 billion, ilang million yon? Teka muna i-math natin. Para sure tayo kasi I'm not so good in math. Okay, 90 billion. 90 million ito 90 billion. 90 billion. Ang laki guys. Divided by 1 million. Ayan, yung 1 million. Ayan 90,000. 90,000 na 1 million. Ang isang 90 billion. Correct me if I'm wrong That's basing on my math. Okay? Imagine that one. Mas tinututukan nila ang 125 million ni VP Sara to divert the Filipino people. Nakakurap si VP Sara, Pero hindi na binigyan ng pansin itong kalusugan ng taong bayan na tinanggalan ng 90 billion. Imagine that one, Yan ang point dito ni Dr. Tony Lechon. Maraming diversionary tactics ang ginawa ng gobyernong ito para po makalimutan ng tao itong pinakapalpak na budget na inaprubahan ni Bangag. Okay? Yan ang point niya. Correct. Sabi ni Grace Pads, 90,000 na million. Ang 90 billion, 90,000 ka 1 million. Yung kay VP Sara,
na inungkat ng kurap-kurap si BP Sara, 125 million lang yun, ha? 125 million. Big deal na sa kanila yun. Pero hindi big deal sa kanila ang 90,000 na 1 million. Okay? Kuha ninyo ang logic. So anong ibig sabihin dito? Ida-divert nila ang tao. Ha? Yan kasi. I-blame ang isang tao na kaunti lang. Let us say, ha? Sige. Let's assume na kinurap ni BP Sara ang 125 million. Sige. Kasi yan naman gusto nyong iparating kahit wala kayong ebidensya. Sige, kinurap ni BP Sara ang 125 million confidential fund. Sige. Sige, given. Ano ba ang 125 million compare sa 90,000 ka 1 million? Halos na hindi makita yung 125 million dyan. Wala sa kalingkingan. Bakit hindi nyo imbestigahan yan? Ha? Kayong mga tuwadkom, Dan Fernandez, ha? Ikaw Abante, ikaw Barbers, kayong mga hari-harian dyan sa tuwadkom, bakit? Ha? Bakit hindi man lang kayo nag-comment sa 90,000 na 1 million dyan? O 90 billion, hindi kayo nag-comment dyan? Ito yung dapat imbestigahan. Ito yung dapat nating pag-usapan sa Kongreso. Because it matters to the Filipino people. Why? Kalusugan ng taong bayan ang nakasalalay. Yang 125 million ni VP Sara, wala kaming paki dyan. Ha? Wala kaming paki, sa totoo lang. Wala. Ha? Hanggang kukulang namin yan kung kinurap yan ni VP Sara. Ang big deal sa amin, mamamatay kami. Kaming taong bayan, mamamatay kami kasi wala kaming pang-hospital. Ha? Kung may kami, may sakit kami, may cancer kami, wala. Gurgur kami kaagad. Di ba? Gurgur kami kaagad. Okay? Sige, patuloy. Dr. Tony Lechon. Sige. So, everyday, tinorture yung OBP confidential funds. Tinorture si BP Sara, ha? Yung kanyang 225, tinorture yung issue na yan. Yan ang ibig sabihin. Di ba? Pero doon sa 90 billion, wala nakialam sa lower house. Correct. Walang gumagawa. Di ba? Sa taas, ganun din. Di ba? Sa taas, ganun din ang nangyari. Meron kang pogo, may alis buo ka, meron kang ganito. Yeah, tingnan nyo. Ang daming diversionary tactics ng itong Marcos administration, Alice Guo, Kibuloy, ang dami silang mga hiring-hiring para hindi mapaghalataan ang kanilang ginawa dito sa budget ng kaban ng bayan. Kayo, garapal talaga kayong mga putik kayo di ba? Pero wala nang imbesta sa 90 billion. Wala. Correct. Blue ribbon, dapat Blue Ribbon yan Blue Ribbon Committee yan Meron ba nag-imbestiga? Wala. Meron. So I hope kayo, Dr. Tony Lechon, kayo na-realize ninyo. Makinig ka, Dr. Tony Lechon. Na-realize nyo gaano ka baboy at gaano ka buaya itong Marcos administration. Na-realize nyo I hope kayo rin, Dr. Tony Lechon, ma-realize nyo rin kung gaano kamahal ni former President Duterte ang taong bayan nung time ng kanyang administrasyon. Hindi nyo makikita o maririnig na ginarapal ni Duterte yung budget ng Pilipinas, di ba? Hindi nyo. Ever since, si Duterte is very transparent about the budget of the Philippines. Pero look at now, Dr. Tony Lechon. Even you realize na wala pong ibang presidente ng Pilipinas kung gaano ka-honest itong si former President Duterte. Pero itong bangag na ito, linagay niya itong budget ng PMA at itong PNPA ba yan? Sa budget ng Department of Education para linlangin ang taong bayan na kuno dinagdagan ang budget ng education. Tax ng ina nyo. Kayong mga garapal na mga government officials dyan, tax ng ina nyo. Lang sa Senate Health Committee, pero hindi sa kasi Blue Ribbon Grabe corruption Ang role ng Health Committee doon ay para palawigin ang ating benepisyo na nagagawa. Meron pala lumaban sa lower house, Wilbert Lee. Dalawa yan pala. Congressman Rufus, yung Wilbert Lee nakipag-agawan pa nga ng Mike. Naalala ko yun. Yung pala yun. Oo, kasi nakikipaglaban siya. Dapat ay benepisyo. Pinatayan ng Mike nung pinatayan ng Mike, nahimatay kunwari yung isang kongresistang babae. Nang ganyan. Tapos nagkaroon ng ethics committee na ganyan. Tapos na ethics committee siya.
Sige, patungan I kita. know, but my question is, Doc, do you think it's intentional? Okay, you ask question ha after sa ating talakayan lahat, okay? As a way to cover up these, very... Oo naman, it's a massive smoke screen. Ang tawag dyan, smoke screen. Para nakatuto ka doon sa kunyari corruption na maliit na yan. Oh, tayo Correct. galit yan sa accountability and Kailangan yan, kailangan pero 120 million tsaka 90 billion. Correct. Layo. Ano ba? Ang layo talaga, di ba? Yan ang sinabi ko sa inyo, 125 million, compare nyo dito sa 90,000 na 1 million. Wala silang ginawa. Doon sila nakatutok kay BP Sara. BP Sara, si BP Sara na ang lahat na may kasalanan. BP Sara. Pero yung 90 billion, wala. Naku po. Elephant in the room. Layo, walang nag-iimplement. Diba? Ang layo. Yan ang sabi ni Dr. Tony Lechon, ang layo. Bongbong Marcos, ang layo. Ha? Abante, na ito yung drama-dramahan sa kanyang speech. Ang layo. Barbers. Paduano, useless yung mga tapang-tapangan mo, Paduano, pa-contempt mo. Ito, kung may bayag ka, Paduano. Imbestigahan mo itong 90,000 na 1 million. Bakit inspeksyonin nyo. Bakit yan? Nasaan napunta yung 90 billion na yan na instead na ilagay yan sa PhilHealth? Ha? Paduano, hinahamon kita. Ha? Kung may bayag ka. Kung may bayag ka. Ha? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman